Naghihintay ka ng pensyon mo ngayong buwan at wala. Walang pera, walang mensahe, walang abiso. Hindi mo alam kung ninakaw, nawala o na-hold. At hindi ka lang nag-iisa. Libu-libo na sa buong Pilipinas ang nakaranas nito ngayong Mayo 2026. Natuklasan na ng SSS ang problema at nagpatupad na ng bagong patakaran na direktang nakakaapekto sa bawat pensioner sa buong bansa. Kung hindi mo mababasa ito at hindi ka kukumilos bago mag-Mayo 15, 2026, ang susunod na pensyon mo ay maaaring ma-hold ng walang babala. Makinig ng mabuti. Ipinaliwanag namin ang lahat sa video na ito, kung sino ang apektado, kung ano ang kailangang gawin, at kung paano mo ito maiiwasan ngayon mismo bago pa mahuli ang lahat. Full script. 15,000 characters. Para sa 15-minutong video, naghihintay ka ng iyong pensyon. Maingat mong tiningnan ang iyong account sa umaga. Wala. Tinawagan mo ang bangko. Wala raw dumating. Nagpadala ka ng mensahe sa kaibigan mong pensioner din. Sabi niya, pareho tayo, wala rin sa kanya. Isipin mo ang pakiramdam na yon. Hindi mo ito ninakaw. Hindi ito nawala sa ere. Nakalagay lang siya sa limbo dahil may isang maliit na detalye sa iyong SSS account na hindi na-update, hindi na-verify at hindi na-confirm. At ngayong Mayo 2026, ito na ang katotohanan ng libu-libong pensioners sa buong Pilipinas na hindi pa nakaalam na apektado sila. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman. Hindi lang isang mabilis na paliwanag kundi ang buong larawan kung bakit nagpatupad ang SSS ng bagong patakaran, sino ang mga apektado, kung anong mga bangko at account ang kasali, kung anong mga dokumento ang kailangan, at kung paano mo maiiwasan na maging kabilang sa mga pensioners na mararamdaman ang epekto ng pagbabagong ito. Huwag kang lumayo at huwag i-save for later dahil sa video na ito, ibinibigay namin sa inyo ang impormasyong talagang kailangan mo ngayon mismo. Simulan natin sa pinaka-importanting tanong. Bakit nagbago ang SSS? Bakit ngayon? At bakit kinakailangan pa ng lahat ng pensioners na dumaan sa prosesong ito? Para maintindihan natin ang buong sitwasyon, kailangan nating bumalik sa ugat ng problema. Sa nakalipas na ilang taon, natuklasan ng SSS ang isang malaking issue sa disbursement ng buwanang pensyon. Hindi isa o dalawang kaso ang pinag-uusapan dito, libo-libo. Ang mga pensyon ay napupunta sa mga account na sarado na, sa mga bangko na na-merge na sa ibang institusyon o sa mga account number na hindi na umaangkop sa kasalukuyang sistema ng pinansyal. Ang resulta, ang pera ay bumabalik sa SSS. Tinatawag itong bounced disbursement. At kapag nangyari ito, ang proseso ng pag-recover ng pera ay matagal, mahirap at nakakapagod para sa lahat, para sa pensioner, para sa bangko, at para sa SSS mismo. Ngayon, isipin mo ang lolo o lola mo na naghihintay ng kanilang monthly pension para makabili ng gamot. O ang retiradong magulang mo na gumagamit ng pensyon para sa bayad kuryente at pagkain ng pamilya. Para sa kanila, ang isang buwan na walang pensyon ay hindi simpleng abala. Ito ay tunay na krisis. At ang SSS, sa pagkilala sa problemang ito, ay nagdesisyon ng kumilos ng maaga. Ayaw nilang hintayin pa na maging malaking problema ang isang bagay na maaaring malutas ng maaga. Kaya naman ngayong Mayo 2026, opisyal na ang bagong patakaran ng Social Security System. Lahat ng kasalukuyang pensioners at ang mga malapit ng mag-retire ay kinakailangang i-verify at i-update ang kanilang bank account details sa SSS system. Ito ay hindi optional, ito ay sapilitan, at may takdang panahon. Ang deadline ay Mayo 15, 2026. Kaunting araw na lang mula ngayon, kaya kung hindi ka pa kumikilos, ngayon na ang tamang oras. Ngayon pag-usapan nating maigi kung sino ang mga pensioners na pinakaapektado ng bagong patakarang ito. Una, ang mga pensioners na ang nakalagay na bangko sa SSS file ay isa sa mga bangko na sumailalim sa merger o acquisition sa nakalipas na ilang taon. Sa Pilipinas, may ilang institusyon sa pananalapi ang nagpasok sa proseso ng pagsasama at pagbabago ng operasyon. Kung ang iyong account ay nasa isa sa mga apektadong bangko na ito at hindi mo na-update ang iyong impormasyon sa SSS, posibleng hindi na aktibo ang account sa kanilang sistema kahit aktibo pa ito sa bago at pinagsama-samang bangko.
Pangalawa, ang mga pensioners na nagbukas ng bagong account o nagpalit ng pangunahing account sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon. Maraming Pilipino ang nagbukas ng digital bank account sa mga nagdaang taon dahil sa convenience. Ang mga bangko tulad ng GCash, Maya, Cbank, Tonic at iba pa ay naging popular lalo na sa panahon ng pandemya nang halos lahat ay lumipat sa online at cashless transactions. Kung ang iyong pangunahing account ngayon ay digital bank at hindi mo pa ito nakaregister sa SSS bilang iyong disbursement account, kailangan mong gawin iyon ngayon. Pangatlo, ang mga pensioners na hindi pa nakapag-enroll sa SSS Pensioners e-card o sa anumang online disbursement platform ng SSS. Ang e-card ay isa sa mga inaalok na channel ng SSS para sa mas madali at mas mabilis na pag-receive ng monthly pension. Kung hindi ka pa nakapag-enroll, ito rin ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang matanggap ang iyong benepisyo ng walang abala sa darating na mga buwan. Pang-apat, ang mga pensioners na nakatanggap na ng notification mula sa SSS pero hindi pa nagagawa ang pag-update. Marahil ay nakatanggap ka ng SMS or email na nagpapaalam na kailangan mong mag-update ng iyong banking details pero dahil sa pagkaabalahan sa pang-araw-araw na buhay, hindi mo pa ito nagagawa. Kung ganito ang sitwasyon mo, tandaan na ang deadline ay Mayo 15, 2026. Ilang araw na lang bago mag-expire ang iyong pagkakataong maiwasan ang pag-hold ng iyong pensyon. At panglima, kahit hindi ka naman direktang nasa isa sa mga kategoryang ito, ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo ay ang mag-double check ng iyong impormasyon sa SSS. Mas mabuting siguruhin at matuklasan na tama ang lahat kaysa mag-assume na walang problema at bigla na lang mawala ang iyong pensyon isang araw nang walang babala. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamahalaga at pinakasinadyang parte ng video na ito, kung paano mo maa-update ang iyong banking details sa SSS. Ibibigay namin sa inyo ang step-by-step na proseso para sa dalawang paraan, ang online na paraan at ang personal na paraan sa branch. Para sa online na paraan, ang gagamitin mo ay ang MySS online portal na matatagpuan sa website ng SSS na sss.gov.ph. Kung hindi ka pa nakapag-register doon, ang unang hakbang ay ang pagpunta sa website at pag-click ng register o sign up. Kakailanganin mo ng iyong SSS number, isang valid na email address at ilang personal na impormasyon tulad ng iyong petsa ng kapanganakan, apelido at iba pang detalye para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Ang prosesong ito ay tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto lamang. Kapag nakaregister ka na at nakalogin, hanapin ang seksyon na nagsasabing Update Bank Information o Disbursement Account Enrollment. Mahahanap ito sa iyong account settings o sa dashboard ng iyong profile. Kapag nasa tamang section ka na, susundan mo ang mga hakbang na ito. Una, i-input ang bago mong account number at pangalan ng bangko. Pangalawa, i-input ang branch kung saan nakabase ang iyong account. Pangatlo, mag-upload ng proof of account tulad ng kopya ng iyong bank passbook, bank certificate, o screenshot ng iyong online banking app na malinaw na nagpapakita ng iyong buong pangalan at account number. Siguraduhing malinaw at nababasa ang lahat ng detalye sa dokumento na iyong i-upload. Pang-apat, i-review ang lahat ng impormasyon bago i-submit para masiguradong walang typo o pagkakamali. At panglima, kapag nasubmit na, hintayin ang confirmation message mula sa SSS na nagsasabing na-receive nila ang iyong request at kasalukuyang pinoproseso ito. Para naman sa mga hindi komportable sa online transactions o para sa mga walang access sa internet, ang personal na pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch ay ang pinakamagandang option. Bago ka pumunta, maghanda ng mga sumusunod na dokumento. Una, 2 hanggang 3 valid government-issued IDs. Halimbawa, SSS card, UMID, passport, voter's ID, driver's license, o iba pang katanggap-tanggap na ID. Pangalawa, ang iyong SSS number. Pangatlo, ang iyong bank passbook o bank certificate na nagpapakita ng iyong account number, pangalan at aktibong katayuan ng account. At pang-apat, ang iyong pinakabagong ITR o pag-acknowledge ng iyong huling pension payment kung meron. Pagdating sa SSS branch, pumunta sa counter na nagtitrato ng pension-related transactions. Hihilingin sa iyo na punan ang isang form na naglalaman ng iyong bagong banking details. Siguraduhing maingat at maayos mong punuin ang form at kung may katanungan ka,
Huwag mahiyang magtanong sa SSS personnel. Sila ay laging handa at handang-handa na tumulongin sa inyo. Mahalaga ring malaman ang mga bangko at e-wallet platforms na kasalukuyang tinatanggap ng SSS para sa disbursement ng pensyon. Sa kasalukuyan, ang mga major banks sa Pilipinas ay kasama sa listahan ng mga tinatanggap ng SSS. Kabilang dito ang BDO, BPI, Metrobank, Landbank, DBP, PNB, Union Bank, RCBC, China Bank, Security Bank, East West Bank at marami pang iba. Para sa mga digital banks at e-wallet platforms, may ilang platform din na tinatanggap ngunit napakahalaga na i-confirm ito sa SSS bago ka mag-update ng iyong account details. Ang listahan ay maaaring magbago depende sa pinakabagong mga kasunduan ng SSS sa mga financial institutions. Kung ang iyong pangunahing account ay nasa isang bangko o platform na hindi kabilang sa listahan ng mga tinatanggap ng SSS, ang solusyon ay simple lamang ngunit kinakailangang gawin agad. Magbukas ng bagong account sa isa sa mga accredited na bangko ng SSS at gamitin iyon bilang iyong pension disbursement account. Maaari kang mag-maintain ng iyong dati pang account para sa ibang layunin, ngunit ang pensyon ay i-reroute sa bagong account na tinatanggap ng SSS. Ngayon, nais naming sagutin ang pinaka-nakatatakot na tanong na nagtatanong ang lahat ng nanonood. Ano ang mangyayari kung hindi ko ma-update ang iyong banking details bago mag-Mayo 15, 2026? Ang sagot ay malinaw at kailangan nating harapin ng direkta. Kung hindi mo ma-update ang iyong banking details sa loob ng itinakdang panahon, ang iyong SSS pension ay maaaring ma-hold. Ibig sabihin nito, hindi ka makakakuha ng iyong buwanang benepisyo hanggang sa maayos mo ang sitwasyon. At sa panahong iyon, walang alternatibong paraan para matanggap ang iyong pera. Alam nating lahat na ang SSS pensyon ay hindi basta-basta karagdagang kita. Para sa napakaraming pensioners sa Pilipinas, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, gamot, bayad sa utilities, at iba pang pangunahing gastos. Ang isang buwan o 2 buwan na walang pensyon ay maaaring magdulot ng tunay na kahirapan at pagkabagabag para sa kanila at sa kanilang pamilya. Hindi ito parusa ng SSS sa mga pensioners. Hindi ito ginagawa para pahirapan ang mga matatanda. Ito ay isang kinakailangang hakbang para protektahan ang bawat sentimo ng inyong benepisyo at para matiyak na ang inyong pinaghirapan ay mapupunta sa tamang lugar sa tamang oras. Ngunit kahit ano pang maayos na intensyon ang nasa likod ng patakarang ito, ang epekto sa mga pensioners na hindi nakakaalam at hindi nakakapag-update ay tunay na malubha. Kaya naman, ang mensahe namin sa bawat isa sa inyo ngayon ay simple lamang. Kumilos na ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil ang Mayo 15, 2026 ay hindi na malayo. Kaunting araw na lang ang natitira para gawin ang isang bagay na makapagpoprotekta sa iyong buwanang kita para sa buwan at mga buwang darating. Para sa mga nagnanais na gawin ito online, pumunta sa sss.gov.ph ngayon at simulan ang proseso. Para sa mga gustong personal na pumunta sa branch, maghanda ng iyong mga dokumento at pumunta sa pinakamalapit na SSS office bukas pa lang. Huwag nang mag-antay pa. At para sa mga nakikinig na anak, apo, pamangkin o kamag-anak ng isang SSS pensioner, may espesyal na mensahe kami para sa inyo. Ang responsibilidad na ito ay hindi lang para sa pensioner mismo. Ang inyong tulong ay napakahalaga. Maraming matatanda ang hindi komportable sa online transactions. Hindi nila alam kung paano mag-navigate ng website, kung paano mag-upload ng dokumento, o kung paano pangasiwaan ang mga ganitong proseso ng nag-iisa. At doon kayo pumasok. Kung meron kayong magulang, lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, o anumang kakilala na tumatanggap ng SSS pension, kausapin sila ngayon. Tanungin kung nakatanggap sila ng notification mula sa SSS. Alamin kung updated ba ang kanilang bank details. At kung kailangan ng tulong, samahan sila sa SSS branch o tulungan silang gawin ang update online. Ang isang maliit na pagtulong na ito ay maaaring makaiwas ng malaking abala at pagkabagabag sa buwan-buwan. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming ibigay sa inyo ang maikling buod ng lahat ng puntong tinalakay natin ngayon.
Una, ang SSS ay nagpatupad ng bagong patakaran na nag-aatas sa lahat ng pensioners na i-verify at i-update ang kanilang bank account details sa SSS system. Ang deadline para dito ay Mayo 15, 2026. Pangalawa, ang mga pangunahing apektado ay ang mga pensioners na ang nakalagay na bangko sa SSS ay sarado na o na-merge na, ang mga nagpalit ng account sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon, at ang mga lumipat sa digital banks na hindi pa naka-enroll sa SSS disbursement. Pangatlo, ang paraan ng pag-update ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng MySS portal sa sss.gov.ph o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Pang-apat, ang mga dokumentong kailangan ay valid IDs, SSS number at bank passbook o bank certificate. At pang-lima, ang mga bangko na tinatanggap ng SSS ay kinabibilangan ng lahat ng major banks sa Pilipinas kasama ang ilang digital banking platforms na kailangan pang i-confirm sa SSS. Ang SSS pensyon ay hindi basta-basta benepisyo. Ito ang bunga ng iyong mga taon ng pagtatrabaho, ng iyong bawat kontribusyon, ng iyong mga pagsakripisyo para sa mas maginhawang buhay pagdating ng panahon. Hindi mo dapat hayaang isang simpleng administrative requirement ang makaharang sa iyong pag-enjoy ng benepisyong iyon na tagal mong pinaghandaan. Ang update na ito ng SSS ay narito na, at ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo ay harapin ito ng direkta, kumilos ng maaga at tiyakin na ang iyong impormasyon ay tama, kumpleto at updated sa SSS system bago ang Mayo 15, 2026. Mag-login sa MySS portal ngayon o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o kausapin ang iyong pamilya para matulungan kayo. Gawin ito ngayon. Dahil ang iyong pensyon ay naghihintay at ang tanging bagay na pumipigil sa iyo na matanggap ito ng maayos at tuloy-tuloy ay ang isang simpleng update na kaya mong gawin ngayon mismo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa aming channel para lagi kayong may pinakabagong balita at impormasyon mula sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang ahensya ng gobyerno na direktang nakakaapekto sa inyong buhay at sa buhay ng inyong pamilya. I-click ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng kahit isang importanteng update at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Baka may taong mahal kayo na kailangan ring marinig ang impormasyong ito ngayon. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.